ハレルヤ。ハレルヤ。2022年5月22日の礼拝を始めます。皆さんご起立いただいて、賛美歌539番を賛美します。Chapter 119, verse 129 through 136交互に購読していきます。詩編119編129節。あなたの諭しは苦しく、それゆえ私の魂はそれを守ります。御言葉の戸が開くと貝が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。私は口を大きく開けて仰ぎました。あなたの仰せを愛したからです。皆を愛する者たちのためにあなたが決めておられるように、私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私を虐げからあがない出し、私があなたの戒めを守れるようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かし、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの見教えを守らないからです。アーメン。お座りください。次に聖歌300番を賛美します。「
お祈りを RC 兄弟にお願いしたいと思います。Hallelujah. Panginoon namin Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Salamat, O Lord. Salamat sa buhay na ito na iyong pinagaloob, sa oras na ito, sa sandaling ito, na kami pinangungunahan mo. Pagharian mo ang bawat buhay na narito. Pangunahan mo ang bawat sandali, ang bawat bibig, ang bawat puso, na mga uhaw patuloy sa iyong presensya. Makatagpo ka namin, O Lord, sa araw na ito. Pa-celebrate namin, O Lord, yung pag-ibig mo, yung pananampalataya na itinanong mo sa aming puso na patuloy na lumago, patuloy abutin ang iyong kalwalhatian. Salamat, O Lord, sa oras na ito makakatagpuin mo kami, patuloy na ipatanim sa aming mga puso ang pag-ibig, ang pag-asa, ang buhay na malapit sa iyo. Turuan mo, Lord, kami lalo na mauhaw sa iyong presensya sa buhay na ikaw lamang, Lord, ang kinikilala, ang pinagahari at patuloy na pinagahari sa aming mga puso. Patuloy kang pumasok at paguhin ang aming mga buhay na ikaw lamang, O Lord, yung makita na aming mga mata, yung kagandahan mo, yung magliwanag sa aming buhay at yung aming mga salita, yung aming lakas, yung aming buhay ay sa iyo lang namin maitaas. Salamat, O Lord, na sinaselebrate namin yung pag-ibig mo, yung buhay na nakakaaya lamang sa iyo. Patuloy mo lamang, Lord, yung turuan ng pakumbaba at magpaturo na ikaw lamang, O Lord, yung gumawa ng lahat at Lord, yung lahat ng aming karumihan ay tinakpan ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat, O Lord, na ikaw ay sapat at sapat sa iyong mga ginawa para sa amin. At ang kalwalhatian mo lamang ang siyang maitaas sa araw na ito. Gamitin mo, Lord, ang iyong mga lingkod sa lahat ng sulok ng mundo. Na ikaw lamang, O Lord, makita sa kanilang mga buhay. Takpan mo, Lord, sa kanilang banal na dugo. Kami, O Lord, nahugasan upang patuloy na madala namin ang liwanag para sa itataas ang pangalan mo. Sa iyo mataas sa papuri para manarap at kakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen.次に聖歌498番をお伝えします。
I'm in love with you と賛美します。聖書朗読を今日は一個しまいです。今日のメッセージの箇所は第2テモテ2章4節から6節です。Today's Bible verse is 2 Timothy chapter 2 verse 4 to 6。そしてメッセージはパスタウルイです。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所は第2テモテの4から6節です。お読みします。現役についていながら日常生活のことに関わり合っている者は誰もありません。それは調合したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。ロックした農夫こそまず第一に収穫の置き場に預かるべきです。アーメン。
Ohayo gozaimasu. Good morning sa mga sa atin. So, good morning, Sir Naomi. Good morning po. Okay, so ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. So, nandito tayo upang sumambat magpuri sa ating Panginoon Diyos. はい、そして今日の日にちはもちろん神様の礼拝をする一日で、そのための礼拝です。Tayo po muna manalangin sa Panginoon. まずはお祈りをして始めたいと思います。Panginoon na makapangyarihan sa lahat. 天の大いなる神様、 Lubos kami, Lord God, nagtitiwala sa iyo, lumalapit sa inyo. すべてを神様にお委ねします。あなたのおことを信頼しています。 Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. 一人一人に神様が出会ってください。 Kausapin niyo po kami ng mga salita. 神様の御言葉によって私たちに語りかけてください。 Pagpalain mo lahat ng gawain sa araw na ito. そしてすべての全国で行われているイエス様、この礼拝の上に神様が祝福してください。 Gamitin niyo kami ngayong umaga, Sister Naomi, na maging alulod at daluyan, ibiyaya, pagpapala. ただここにいる二人はただただ神様の栄光のためだけに用いてください。 Salamat, Lord God, sa isang opportunity na ibinigay mo sa amin na makapag-serve kami para sa inyo. また今日この朝、本当に神様のためにこのようにまた奉仕、本当にビビたる奉仕ですけれども、それができるこの特権を心から感謝いたします。 Salamat din, Lord God, sa buhay ng bawat isa. そして一人一人の人生、一人一人がいてくださることを心から感謝します。 Salamat din, Lord God, sapagkat sasamahan niyo kami. そして神様が共にいてくださるということを私たちを信じて本当に感謝いたします。 Sa iyo na pinagkatiwalang lahat ng ito. すべてを神様にお委ねします。 Lahat ng kabuuhan ng gawain ito ay sa iyo namin mga kamay pinagkatiwala. すべての礼拝の本当にすべてのところをイエス様にお委ねします。 Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. すべて Amen. を感謝してイエス・キリストの前によってお願いします。アメン。 So ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga at yun ang ating pamagat, tinawag ka ng Diyos para sa kanyang layunin. 今日のトピックスなんですけれども、あなたは神様の御心のために呼ばれたということです。 So ang lahat ng ito, lahat ng bagay na ito, ang God ang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Tinawag niya tayo sapagkat may layunin siya sa iyo, may purpose siya sa buhay mo. Hindi ako tinawag dahil may layunin ako. Ang God ang tumawag sa akin dahil may layunin ang God sa buhay ng bawat isa sa akin. それでクリスチャンになった私たちは自分から神様のところに行って何かできるではないんですよ。実は私たち何もできることがなくて、イエス様が私たちにいいことを信頼してくださってできるっていうことをご存知の上で私たち一人一人を選んでくださって私たちは神様のことをされたんですね。 Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung sulat ni Pablo kay Timothy. そしてパウロからテモテへの手紙についてはありますが、 Tinignan po natin dito kung paano niya ito sinulat dahil may 1 Timothy, may 2 Timothy. 第一テモテと第二テモテがありますが、 Tinignan ko kung ano church ang tinutukoy nito ni Paul regarding sa kanyang sulat na ito at malinaw doon sa sasabi ng chapter 1, verse 1, nang sabi doon kay Pablo, sabi niya, nung ako'y nasa Macedonia, ay hinihingi ko sa iyo, Timothy, na manatili ka sa lugar ng Episo. そしてここでは本当にテモテに対してパウロが切なる思いで私がマセドニアにいる間にもあなたはそこにエペソの方に居続けてくださいというふうに書かれてあります。 So, yung address na message ni Paul kay Timothy ay walang iba, hindi lamang sa kanya, maging doon sa lugar o sa church ng Episo. だからこのパウロの思いっていうのは自分の場所だけではなくてこのテモテがいるこのエペソに対しての思いがここに書かれてあるんです。 At isa sa pinaka-concern ni Paul kung bakit niya sinabi ito kay Timothy, para i-challenge si Timothy at bigyan si Timothy ng isang pangusap na magpakalakas siya bilang isang batang mananampalataya at isang batang lingkod ng Diyos. ここではパウロがそのことを意図的に書いてるわけですね。この少しこのようなこのチャレンジさせるような思いをさせるんですけれども、これはあなたが若くてもあなたはその自分のこのできること以上ができることであってあなたはそれが可能ですというふうにそのようにこの振り立たせるために書かれていた箇所が見られます。 So hindi po ligid kay Paul kung ano yung sitwasyon ng lugar ng o church ng Episo at hindi niya rin makalimutan kung ano yung mga challenges ng buhay ni Timothy at naranasan ni Timothy na i-underestimate kaya sabi ni Paul sa kanya, huwag mong hayaan na hamakin ka ni numan dahil sa ikay bata. ここではパウロはこのただ単なる頑張れではなくて彼はパウロは実はその今まさにテモテがこの
今実感している経験している辛さ、若くて人からもこのようになかなか知らせもない、そのような自分の中ではもうどうしようもないもがきの状況を知った上でこのように言うんです。 Kagabi po doon sa gawain ng Diyos sa Iwata, 昨日も岩手の勉強会がありましたが、 ay ito po yung aming pinag-usapan na mensahe na binigay ng aking pamangkin, ng aming pamangkin na si Reb ay about sa pananampalataya at nagbigay sa doon ng 5 puntos. そしてレボさんが昨日はその岩手聖書勉強会でメッセージしてくれたんですけれども、5つのことについて話をされました。 At ito din po kung titingnan natin mula sa verse 1, そして第1章 na Timothy chapter 2, そうです ay ginamit ni Pablo yung salitang Timothy anak. So kung titingnan natin parang ang layo, no? Parang natuwa ko minsan, sabi nga ni Sakari nung umuwi siya, galing sila ng Sincero. Tapos binilis ata siya ni Pastor Kenjo. Tapos ang sabi ni Pastor Kenjo, sorry Kuya Saka, ang sabi niya doon, Pastor Kenjo, sabi niya, huwag kang mahiya sa akin dahil ang tingin ko sa iyo ay, ano yun, apo? アポ Apo. そうですね、この間新城の時に奉仕した時にザカリが先生からねちょっとこう気持ちのそのもらって、それでもうあんまり遠慮するな、あなたを私は孫だと思ってるというふうにケリー先生がおっしゃったんです。このようにまさにそのような思い、もうこのパウロでさえもここに書いてある通り、このテモテに対して愛する子テモテへという本当にこの親戚のような一以上なこのような思いがここで伺えます。 Pagbalik niya sa bahay, tuwang-tuwa siya, sabi niya, na-touch naman ako doon sa sinabi ni Pastor Kenjo. ここでザカリもこの先生のこの思いを彼はすごく感じて、お父さんなんか感動したよ、孫と思ってくれてるみたいだよと。 Minsan pumunta kami sa City Hall. 私市役所に行きました。 Sabi ng babae doon sa City Hall sa anak kong babae. 市役所で私の娘に対して Kaya sabi ko, laki din ng tulong talaga ng face mask. フェイスマスクがあるんですけれども、 Tapos sabi ng babae doon sa City Hall sa anak kong babae. Sabi niya, 25 years old na ba yung tatay mo? あなたのお父さん25歳ですかと。 Hindi niya alam, sabi ko, hindi niya alam na times 2 na. いや、20かける2なんだけどなと。 So, alam niyo, bakit ko lang ito? Gusto ko lang dito tingnan niyo, yung sinasabi ni Pablo, na sabi niya sa verse 1, sabi niya, Timothy anak, parang, amazing, napakasarap pakinggan na i-considered ka na isang man of God, at sasabihin sa iyo na parang kung titingnan mo si Timothy kasi isa sa batang nagiging disipulo at sumunod sa ating Panginoon. Tapos ang sabi ni Paul sa kanya, Timothy anak, magpakalakas ka lang, magpakatibay ka lang sa biyaya ng Diyos. So kasi alam ni Paul kung ano yung mga encounter ni Timothy, alam ni Pablo kung ano yung karanasan at naranasan ni Timothy sa Church of Ephesus. ここでもう一度言いますが、ただ単に根拠のない励ましの言葉ではありません。このパウロが言っているのは自分もまさに経験した辛さ、本当にこのいろんなこの苦しみ、それを全て理解して、自分もそれでまさに今その愛する子テモテも同じ状況を今まさに本当にこうやめようかやめないからぐらいのもうその状況にいる彼に対して。それを知っていきながら、でもあなたは神様の恵みによって強くありなさいというこの力強い励ましの言葉を述べるんですね。 Kaya pag binalikan niyo yung chapter 1 ng Timothy, bigyan na natin sa ng background, no? 一章に行きますと、 Nagkaroon dito ng problema, kaya sabi dito ni Paul, sa concern ni Paul kay Timothy, kasi lumaganap doon yung mga maling katuruan sa Church of Ephesus. So, isinulat niya ito sa 1 Timothy, and then pinalot niya in 2 Timothy, na 2 Timothy, it is yung full of encouragement sa life ni Timothy because ang dami niyang nakaranasan, ang dami niyang encounter na kanyang naranasan sa buhay. ここで実はこの、第一テモテのね、その第一テモテの方にはこのまさにこのテモテが経験しているエフェソ教会でのいろんなこの悪い状態、本当にすごいその信仰者でありながらもというような悲しい状況を彼はしているんですね。でもここではそれでもそれはもうその想定内と言えばいいでしょうか。逆にそこを第二テモテの方ではパウロはでもそれでも強くありなさいというふうに言うためのものですね。 At pagdating niya po sa verse 3, gumamit po siya dito ng salita, sabi niya, magpakalakas ka at bilang isang lingkod o kawan ng Diyos. So sabi niya, wag mong pakialaman yung walang kaugnayan sa pagiging kawal mo. Kapag binasa yung chapter verse 3,
ay pinakita niya doon. Sabi ko, pag titingnan ko, sabi ko, parang ang layo. Yung chapter 1, verse 1 hanggang verse 2, ay challenge niya, sabi niya, magpakatatag ka bilang aking anak. Pagdating sa verse 3, sabi niya, bilang kawal ng Diyos. Sabi ko, parang ang layo na ikukonect ni Pablo kay Timothy yung pagiging kawal o bilang isang sundalo. ここでは第2テモテの2章の3節を読み上げますと、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみへ共にしてくださいと、何か急にこう飛んでいくわけですね、話が。So gumamit siya, hindi siya talaga literal na pagiging kawal sa langgam o bilang sundalo ng Diyos is not a literal. Gumamit si Pablo kay Timothy bilang isang figurative na ibig sabihin, ito yung challenges mo, ito yung buhay mo, ituring mo yung sarili mo bilang sundalo ng God. この苦しい状態にいる、本当にまさにそれをしているからこそ、そこで諦めないで、そこでもイエスの立派な兵士として戦う、そのようなことをここで彼は強調するんです。 At dito tayo sa verse 4. そして4節見ていきますと、 Sabi niya sa harap, diyan sa screen, sabi niya, ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikapin magbigay lugod sa kanyang pinuno. ここで兵器についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは重宝したものを喜ばせるためです。 Parang titingnan mo, parang habang binabasa ko, pinag-aralan ko ito, sabi ko parang ang layo. 私は読んでいて何かこう結構話が飛んでいるように思えたわけなんですが、 Parang ito siya, kaya challenge niya si Timothy bilang isang batang manggagawa ng God. In-encourage niya si Timothy na magpakalakas at magpakatibay. Pagdating dito sa mga following verse, ipinakita niya sa kagad dito sa bilang sundalo ng God. 若い本当にテモテに対して本当にこの神様に従うものとしてさせる、そしてここでいきなり兵士として例えるわけなんです。 Nung binabasa ko ito, binalikan ko yung chapter 1 at ang 1 Timothy, doon ko naintindihan kung bakit nasabi ni Pablo kay Timothy ito, dahil sa maraming hamon sa buhay, in-apply niya kagad bilang isang sundalo ng Diyos. でもまさにこの第一テモテを読んでいきますと、いや我々はただ単なる服従する、ただ単なる従う、それもできないですね。やはり私たちっていうのは従うっていうのは難しい。なぜかというと、いろんな第一テモテのように書いてあるように、いろんな戦い、いろんな困難、もうそのままもういけないような状況が私たちの前に立ちはだかるわけなんですね。それを彼を例えて、だから兵士なんですね。 Para ito yung gusto ni Paul sasabihin, Timothy anak, huwag mo laging tingnan na Kristiyano ka, huwag mo laging tingnan na ikaw ay aking disipulo o disipulo ng God. I-consider mo yung sarili mo bilang sundalo, bilang isang kawal ng Diyos. At of course, nandito ka sa church ng Episo, ang daming hamon, ang daming gulo, ang daming lakan dito, ito rin mo yung buhay mo bilang isang sundalo ng Diyos. Church, huwag natin tingnan lagi na puro tayo Christian life. Sometimes i-consider natin yung ating sarili bilang mga warrior, bilang sundalo ng Diyos. だから私たちはクリスチャンライフとして何かこう、平安ばっかりでもうなんか問題がないような、本当に服従すれば全てうまくいくんだなというようなこのようなその勘違いというかに変わることがあるんですけれども、いやここであえてここにパウロは言うんです。いや違いますよと。皆さんはそれももちろんそのような生き方一環としてはあるんですけれども、いやでもこの地上で戦うこの信仰を貫く上ではもうそれだけじゃやっぱできない。私たちに対して本当にこの兵士として私たちは戦うんだ、今いろんなものから戦うんだというふうな姿勢を持ってほしいというふうに述べているわけなんです。Sabi ni Pablo kay Timothy, sabi niya, huwag kang magpakialaman ng mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal, huwag kang sumali. Church, bilang tayo Kristiyano at bilang kawal ng Diyos, ito lang sasabi ni ng God sa atin as a Christian, na ang mundong ito ay trabaho ito ng mundo at separate tayo sa mundo, hindi tayo dapat makipag-compromise sa takbo ng mundong ito dahil hindi tayo taga-mundo. そして
私に対してこの皆さんがきっと経験している日常の生活のいろんな将来お金を貯めるとか健康とかいろんなことにやっぱり忙しくなってしまう。でもやはり皆さん覚えておいてください。この世界っていうのはサタンが支配していて、それを自分が全てをそこに捧げてしまうとこのように分けてしまう。だからここであえてこのようにして兵士として戦うんですよと、この流れに皆さんがついていかないようにというふうに言うんです。 So, 99 verse 4, kung bakit yun sinabi niya, huwag kang makialam. Kasi pag binasa niyo yung chapter 2 na ito hanggang sa sunod mga talata, also dito yung tinatawag na debate. So nagkaroon dito na tinatawag ng problema, na nagkaroon dito ng debate regarding sa samahan sa pagkanampalataya sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa kanya, huwag mo lang pakialaman yung mga usapan ng pagkaroon ng debate dahil hahantong lang ito sa hindi maganda. Kaya sabi niya dito sa verse 2, sabi niya, huwag ka na makialam dyan, huwag ka na sumali dyan. Dahil ito yung mundo, kapag sumali ka, ikaw pa rin yung matatalo dito. そこで私はまたこの時の歴史というか状況を分析した結果、この時は実は討論やっぱ弁論して自分のね、意見を言った者勝ちとか、そのように皆さん言うのが流行ったらしいんですね。そこで自分が正しいとしてもいつの間にかもう相手との不和の関係になったり、この討論をしていくそのような、トレンドの中で、いや違うんだよと、もうそんなことは置いといて、あなたはもっと必要なことを、この日常生活の今の傾向やトレンドではなくて、もっと大事なことにもっと時間を割く、もっとそこに集中するべきではないか。だからどうせこんなところに、トレンドのところに自分がはめ込んでも、実際はこのものはこの日常生活に変わっていくので、どうせ負けて誰もついてこない。だからこそもうそれはほっときなさいというんですね。 Sabi ni Paul, kung alam mo na hindi mo makakatulong ng pag-grow ng spiritual life mo, huwag ka na makisali dyan. Kung alam mo na isang bagay nito hindi makakatulong para i-lift up ang iyong panampalataya sa Diyos, huwag ka makipag-compromise dyan. Remember, Christian ka, sundalo ka. I-consider mo as sundalo na mayroon kang commander-in-chief na dapat mong bigyan ng attention at nagtatrabaho ka bilang kawal. Ang trabaho mo, matuwa ang pinuno mo, mapasaya mo yung leader mo. Church, ang ating pong pinuno, ang ating pong master sa buhay, hindi tayo, kundi si God. だから私も日々の生活の中ではこのようにしていろんなことに首を突っ込んで、あれもやりたい、これもやりたい、あれが今流行ってる、あれがと本当に何か自分たちも追いかけないといけないようになる時があるんですけれども、いや待ってくださいと、本当にこれ私たちはクリスチャンとして自分のことをそう言うであれば、私たちを調合したもの、すなわちイエス・キリストを喜ばせるために私たちは日々の人生歩まないといけないんでしょうか。 Narinig ba kayo na bansa na walang sundalo, walang army? 兵士のいない国を聞いたことがありますか？ May nakita na ba kayo? ありますか？ Madalas kasi ang ginagawa ko, sinesearch ko yung tinatawag na military comparison. 私は兵士の資格を時々見ることがあるんですが、 Minsan sasabihin ako ng asawa ko, pati pa naman yan, kailangan ng pang titingnan. 兵士も比較しないといけないの、そんな学びもあるのと言われるんですが、 ito yung mga pinakamakapangyarihang bansa pagdating sa mga military. Kinuha ko lang yung 5 ito na nagiging namumuna sa military at nakikita ko rin kung sino yung pinakakulilat at pinakamahinang puwersa ng military. So bakit, Pastor, ano naman connection dyan? Kasi nga nandiyan tayo sa susundalo eh. So gusto natin titingnan ito dahil may titingnan natin dito kung ano yung karakter, ano dapat yung ugali o behavior ng isang sundalo, at ano dapat yung trabaho ng isang sundalo. だから兵士の学びをしているからこそ、兵士は何ぞやという意味で私は調査をしたわけなんですね。 Sa military power, number 1 yung US. 一番最強な兵士はアメリカにあると言ってもいいでしょう。 And then number 2 is Russia. 2番目がロシアです。ね。 And number 3 is China. 3位が中国。 Number 4, India. 4つ目は4位は Number インド。 5, Japan. そして5つ目が日本なんですね。 Number 6 is South Korea. 6は韓国ですね。 Pang 12, Israel. そしてその12個
Pang-12 yung Israel. 12がイスラエルなんですね。 So yun yung mga military power. Kaya pag pinagtingnan mo, bakit ganito sila? Kung ititingnan ko lang natin, ito yung tanong ko kanina sa inyo, mag-search kayo sa internet kung anong bansa na walang military. Kahit gaano kahina, mayroon silang military sa bawat bansa. まあ、だから私に皆さんにも自分はもうすでに調査をしたので言いますけれども、どんなに小さい国でも実は兵士の訓練はしているんですね。 At ang China, pinakamaraming sundalo sa buong mundo. 人数的に言えば中国が一番多いんですね。 Mayroon silang 200 at 1 million higit active military. 200万の兵士が今実際活動しています。 At ang pangalawa sa naglalaban dito ay ang bansang India at ang North Korea. そして今そうですね韓国とインドが戦っています今は。 Pero sa pinakamaraming mundo, pinakamaraming sundalo sa buong mundo, hindi ang China. Ang God. でも私が言いたいのはですね、一番大きい兵士、大人数の一番多い兵士というのは神様と思っています。 Pinakamaraming sundalo sa buong mundo, ang God. 神様なんです、一番多い兵士は。 Ang reason para makonquer ang mundo, kailangan ng God ng mga sundalo ng Diyos. At ang sundalo nito, ikaw at ako. そうですね、神様はこのように兵士を増やしていて、この全ての国民全国を支配したいんです。でそのための兵士として活用するのは皆さんなんですね。 Pagbibigyan ko kayo ng isang segundo, tatanungin ko si Brodel デルさんにご質問しますが、 regarding sa sundalo. 兵士について聞きますよ。いいですか？ Ano na sa isip mo, bro? Bakit kailangan may sundalo? なぜ兵士 O は ano yung katangian ng sundalo dapat? 兵士とはどんな人でしょうか？ Protektahan ng bansa. 国を守るためです。 Okay? So, titingnan natin ngayon kung ano yung bagay nito. Kasi, una, ang sundalo talaga, dapat, hindi naman ang sundalo talaga mahilig sa gulo. もともと兵士は戦いたくて戦ってるわけじゃないですよ。 Ang China hindi nagpaparami ng sundalo para manggulo. 中国だって人の邪魔をどっかの国と戦って邪魔をしたくて兵士をしたいわけではありません。 Ang US ay nagpaparami at ang Japan at ibang bang bansa nagpapalakas ng kanilang military power, hindi para mangnakop, kundi para proteksyonan yung kanilang kaharian. どっちかというと逆であって日本もそうなんですよね。他の国もそうですけど、兵士の強い国でさえも戦うためではなくて戦われてその震災の時に守るためにあります。 Ito napapansin ko sa ugali o karakter dapat ng sundalo. だから私は兵士とはどんな性質のものか聞かれたら私はこう答えます。 Kaya si Sabi Paul, bilang mabuting kawal ng Diyos, na parang ito yung sabi niya, inilipat niya si Pablo sa Timothy, tapos siya challenge niya pagdating sa verse 3 hanggang verse 4, bilang mabuting kawal, sabi niya dapat makialam sa mga bagay na wala namang connection sa pagiging kawal. Ngayon kung i-divert natin sa Christian life, parang ito lang gusto ng God, ikaw Kristyano, huwag kang makialam sa mga bagay na walang kinalaman at hindi makakatulong ng pag-improve, paglakas, pagtatag at pagtibay ng iyong pananampalataya. そうですね、この兵士に対して私たちクリスチャンのことで言うのであれば、日常生活のことに関わり合っているものは誰もありませんと兵士について言いながら、私たちもクリスチャンも自分の信仰を強めない、まして自分の信仰を壊すような、弱めるような活動に対して私たちはそれは控えないといけないということなんですね。 Kaya pinasa ni Paul yung salita ito sa mga kay Timothy para in-charge din sa Church of Epheso na Timothy anak, huwag mo ituring na ganito ka, ituring mo yung sarili mo bilang isang sundalo at ang trabaho mo hindi para mapapurihan ang Church of Epheso, ang trabaho mo kundi para mapapurihan at mapasaya mo yung God mo. いろんな状況にすごく追い込まれて本当にこなえてしまっているこのテモテに対してもう周りを見すぎている。だからかえってここでもう一回言うんですね。いや、あなたは神様、その調合したものを神様のための兵士としてもう一度自分のミッションを見てですね、そのように弱くなっていることにテモテに対してそういうふうにアドバイスをするんですね。 So number one na dapat tungkulin ng isang sundalo, panatilihin ang kaayusan at ang kapayapaan. 先ほども言えましたが、一番のこの兵士の仕事っていうのは平安を守る、平和を守るためですよね。
Ang purpose ng mga bansa para magkaroon sila ng build-up ng isang military at pagpalakas ng isang military para ma-maintain yung kaayusan at ang kapayapaan ng kanilang nasasakupang bansa. まさにこのそれぞれの国の兵士たちも軍隊も自分の国を守る、平和を守るために設立されています。 Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, alam ko anak, ang dami mga struggle, ang dami mong naranasan sa lugar na ito, sa church na ito, pero i-consider mo ang iyong buhay bilang sundalo, kailangan lumayo ka doon sa alam mo, hindi makakatulong sa church, hindi makakatulong sa personal mong buhay, ituturing mo ang sarili mo bilang isang sundalo, at ang trabaho mo to maintain yung kapayapaan at kaayusan. だからこのようにいろんなことにとらわれている本当にこのテモテに対して弱くなるんではなくて、本当にこの一回どのようにしてこれを対処するか、そのようなアドバイスがあって、こういうふうに日常生活から遠ざかる、そのようなことが書いてあります。 Paano kayong ang Japan walang milita, walang police, walang army? Ano kayang mangyari sa Japan? もしこんな平安な日本でさえも警察や軍隊がなければどうなっていますかね。 Siguro ang gulo, no? でもきっと日本でも警察がいなかったらもうダメですよね。 Araw-araw siguro magrarayot, araw-araw siguro magwawala dyan kasi wala namang military, walang police na tawag dito, sisita sa'yo, walang military o police na huhuli sa'yo. Siguro ang gulo ng bansa. もう本当にそれこそカオスの中でもう本当にこのきっともうやりたい放題の人たちでもうめちゃくちゃでしょうね、国は。 Alam niyo, church, ang church na kinaaniban mo ay isang military camp ng God para sa iyo. だから皆さんがこのクリスチャンとして属している教会についてはあなたの軍隊の宿と言ってもいいでしょう。 Bilang isang kawal ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, trabaho mo na i-maintain yung kaayusan at kapayapaan. だから皆さんはまず自分の今周り、自分の住んでいるところ、自分の本当にいるところ、属しているところに対しての平和を守る。まずそれはあなた方クリスチャンである人に対しての言葉なんですね。 Pastor, ikaw lang yun. いや、そんな牧師だけでいいんじゃないですか、その役割はと。 Every Christian. いや、違います。クリスチャンなる皆さんは皆さん兵士なんですね。 At ang bawat isa sa atin ay may trabaho, may obligasyon, may tungkulin na dapat gawin. そして兵士であるゆえに、ミッションが課せられていますね。 Ang mundong ito ay magulo, ang mundong ito ay masama at pasama. Tinawag tayo ng Diyos para ipatuloy na gawin ang kalooban ng Diyos at i-maintain yung kaayusan at kapayapaan maging sa body of Christ o sa local church. Sapagkat gagawin ko ito hindi para kanino man, hindi ko gagawin ito para sa leader ng church, gagawin ko ito para sa God ko. まさにこの世界は腐敗しています。もう腐敗していますから、もう一度、いや、先生のためではなくて、牧師ではなくですね、神様のために私は兵士として、私は生きていくんだ。このミッションを私はちゃんと全うするんだ。もう一度、それを皆さんに伝えたいです。 Pangalawa, proteksyonan at ipaglaban ang church o ang kanyang bansa. As a Christian, ang trabaho natin, proteksyonan at ipaglaban ang pananampalataya ng bawat iglesia. そして2つ目は、この平和を守る。2つ目は、保護する。そのような意味ですね。 Sabi ni sa Pablo kay Timothy, Timothy, ito yung dapat mong gawin. これはアドバイスですね、パウロの手元に対して。 Bilang ikaw ay kawal ng Diyos, 兵士として、神様の兵士として戦うんであれば、 ang trabaho ng bawat mananampalataya, dahil mayroon dito hindi maganda nangyayari sa Efeso, ang trabaho natin dito ay proteksyonan yung iglesia, proteksyonan yung body of Christ, at ipaglaban yung panampalataya ng bawat isa. だからこの2番目にあるのは平和を守るんですけれども、悪いことが起こって戦いが来ます。でもその時は自分のこの信仰を守って戦う、そのようなことも第2つ目のアドバイスとしてありますね。 Kaya po ang Japan ang nakalagay sa kanilang military ay Japan Military Defense Force. そしてその日本の方でもこの守る、そのように守る、保護をするというふうに書かれてありますが、 So bakit defense force na lang sila? Kasi hindi sila noon ng Amerika na hindi sila pwedeng pumunta sa ibang bansa para makipag-ally dito. Pero ngayon, dahil nagiging friend na nila
inalis na ito at pinalawak at kaya na ng Japan pumunta sa ibang bansa para makapagpalakasan sa iba pang mga military sa iba't ibang bansa. ね、この日本のその軍隊の方でも、もう前までは日本独自のものだったんですけども、今はそのようにお互い何かあったらお互い守ろうというふうで協定を設けて、実は他の国ともこのようにその同盟をしているわけなんですね。 Church, ang trabaho natin as a Christian, そしてクリスチャンとして我々の業務というのは、 kung saan kang church na paloob, であなたの教会にいるであれば、 ang trabaho natin ay proteksyonan yung body of Christ, proteksyonan yung local o iglesia ng God. Dahil ang pinaglilingkuran natin, hindi tao, hindi kanino man, kundi ang pinaglilingkuran natin yung God. Kaya sabi ni Paul, sikapin mo magbigay lugod lagi sa pinuno mo, sabi niya kay Timothy. So yung pinaka number one layunin natin bilang Christian, yung maparangalan ang God sa buhay. Amen, church? だから我々はこの本当にこの自分のこの属している、ね、教会に対して本当に忠実になってこの悪いところを見るんではなくて比較するんではなくてただ忠実に本当にそこを神様の栄光のためにそこを守って誰か戦うそれを汚すものがあれば戦うそのようなことが求められています。 So bilang isang tao, bilang isang manampalataya, bilang isang sundalo ng Diyos, yung bansa pinabilingan mo, dahil tayo po yung mga sundalo ng God, tayo po pinadala ng Diyos sa anumang bansa, kung saan ka nandoon, ibinigay ka ng Diyos sa isang local church, nilagay ka ng God sa loob ng local church, ang trabaho mo, to maintain yung kaayusan, kapayapaan, and number 2, ang trabaho mo, proteksyonan at ipaglaban yung pananampalataya ng Diyos, mo sa Diyos. だから皆さんも先ほどの兵士として例えるならばまずは平安そこに自分が属しているいろんなところいろんな組織に対しての平安を保つためそしてその汚れないようにその崩されないようにそのようなことに守るためなんですね。 Balikan ko lang po yung verse 4, basahin lang. Ang isang magkawal, sa ibang translation kasi, ang mabuting kawal ay hindi dapat nakialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat siyang sikapin ang bigay lugod sa kanyang pinuno. Yun yung trabaho natin. Yung ating trabaho sa Christian, maparangalan ang Diyos, mapasaya ang Diyos, mapangiti ang God sa lahat mong ginagawa. 第二テモテの2章の4節に書いてある通りそれを帳簿したものを喜ばせるためなんですね。だから3つ目のポイントというのはこの神様を喜ばせるための兵士でないといけません。 Ang pangatlo, ang trabaho dapat ng kawal ay handa siya magpasakop, handa siya makinig, at ang trabaho niya, mapasaya niya yung kanyang commander-in-chief o yung kanyang pinuno, yung kanyang leader o commander sa kanyang buhay. そして自分のリーダー、自分の帳簿したものを本当に喜ばせる、そのようなことに専念することなんですね。 So yung ating pong mga commander-in-chief natin na wala iba kundi si Jesus, amen? そして私たちの帳簿者というのは神様だけですね。イエス・キリストだけです。 At ang trabaho natin ay mabigyan ng lugod at maparangalan yung ating Panginoon, yung ating pinuno. そして私はイエス・キリストを喜ばせるために生きるんです。 Hindi ko ito gagawin para mapasaya si Pastor Kinjo. キリスト喜ぶからといってやるんではない。 Hindi ko ito gagawin para mapasaya yung mga lingkod ng Diyos. 他の人たちを喜ばせるためにやるではない。 Gagawin ko ito para mapasaya yung pinaglilingkuran ng mga lingkod ng Diyos. 私はこの王なる王、神の神である神様をイエス・キリストを喜ばせるためにこれらの良いことも全てやりますと。 Kinuha ko na itong verse na ito at kinuha ko ibanda ng baba. Sa unang Korinto, no? Ginawa ko kasi sa English na ito, yung bandang ito. 1 Corinthians, no? Unang Korinto, chapter 10, verse 11, yung salita doon ni Pablo, sabi niya, do it all for the glory of God. Gawin mo lahat, sabi niya, whatever you do, whether eat or drink, do it for the glory of God. So ano man, sabi niya, ginagawa mo, gagawin mo yan, pag kumain ka man, uminom ka man, gawin mo lahat sa kapurihan ng Diyos. Church, ano man ginagawa mo lahat, alam mo, ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos. ここで第一コリントの10章の31こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと。 Ingatan ko ang iglesia ng God dahil gusto ko mapasaya ang Diyos. Ipaglalaban ko ang panampalataya ko ang iglesia ng God kasi gusto ko mapasaya ko ang God. Panatiliin ko yung kaayusan at kapayapaan sa body of Christ kasi gusto ko mapasaya ko yung God. だからこれらのやる動機というのは全て神様に喜びを与えるために行われなければなりません。 At pangalawa niya, minensyon niya dito sa ibaba. 2 Timothy pa rin tayo.
そして第2テモテ、 Una, sabi niya bilang mga sundalo. Pangalawa, sabi niya bilang manlalaro na naman. 最初は兵士、2つ目と例えているのは、今度は競技者なんですね。 So, sabi ko, parang matalinhaga si Paul pag nagsalita kay Timothy. Parang hindi niya na lang iniisip ko. Sabi ko, bakit hindi niya na lang idirektahin kung ano sabihin niya. Sasabihin niya na lang yung dapat niyang sasabihin. Ang dami niya paspas sa kailid. Kailangan niya pang gumamit bilang sundalo. Pala may layunin siya. Sa sundalo, hindi smooth yung buhay. Minsan kailangan mo masaktan, kailangan mo masugatan. Ang iba namamatay. Pero ginawa nila ito hindi dahil sa tawag na kanilang katungkulin, gagawin nila ito para sa bansa na kanilang pinaglilingkuran. So church, maraming Christian namatay, maraming misyonary ang nagbuhis ng buhay, ginawa nila ito para sa kapurihan ng Diyos. でここで本当になんで最初は兵士かと思ったら次には競技者、もっとダイレクトにこうすればいいと言えばよかったのになと思ってたわけなんですけども、読んでみるとやっぱりさすがだなと思いました。なぜかというとこの兵士についてはやはり兵士というのは楽ではない、もう兵士で簡単な兵士じゃないですね。戦うのがこの兵士の仕事ですから、この本当に自己研磨とか、もう本当に兵士というのはもうその平安な時ではない、そのいろんな状況に対して戦う、それとために備えられた人であることなんですね。 Paano ginamit niya yung sa tamang lalaro? Para sa ito, parang ang dami niyang kahalugan ni Pablo lagi kay si Timothy. Look at the verse 5. そして5節読んでいきますと、 So, sabi niya, hindi magtatagumpay また ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod 規 sa 定に mga 従って tungkulin. 競技をしなければ栄冠を得ることはできません。 Sabi ni Paul, Timothy, sabi niya, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro. ここでテモテ、競技をするんであれば勝てない旅行をしないとというんですね。 Hindi magtatagumpay ang isang atleta kung hindi siya magpapasakop kung ano dapat niyang ituturo sa kanya. 正しいルールに従って走らないと、自分の勝手なルールを作っては勝てないよと。 Ito muna siya, at gumamit ko ako dito. So sa pagsasali bilang manlalaro, yung mindset po natin napakahalaga. Una, hindi tayo sasali sa takbuhan, hindi tayo lalasali sa anumang palakasan para gusto na natin ipakita yung ating kakayanan. Dapat lahat ng atleta, dapat ang mindset ng bawat isa, sasali ako bilang kumakatawan ng aking bansa, sasali ako hindi bilang talunan, gusto kong manalo. そこで皆さん競技者、オリンピックでもそうなんですけれども、一人で勝手に出るってことはできません。その出るときはどっかの国の代表として出る、そしてもちろん出るからには優勝したいっていうところがそういう思いがあります。 Sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, ang isipin mo lagi na ipinarada ka na, tagumpay ka na, at ipagpatuloy mo yung tagumpay na binigay sa inyo ng Diyos. Tinawag ka na God bilang sa manlalaro, huwag mong isipin na susuko anumang challenges ng buhay, anumang mga sakit na naranasan mo, hindi yung time para i-give up mo bilang manlalaro, kailangan mo yung isipan mo, gawin ko para manalo. だからここではテモテに対してパウロが言っている、今度はこの競技者、この競技者っていうのはなぜあなたが競技者かというと、まずは代表している神様のことを代表するものであって、そして戦う、その競技をするためには優勝をする、勝つことを目的として出ている。だから我々はすでに勝利者であるんだけれども、戦わないといけない、苦しいこともいろんな訓練も経てあなたは優勝を勝ち取るんだということがここで書いてあります。 Bilang isang manlalaro, kailangan natin ito. だから我々も同じような立場で言うと、我々もこれ必要です。 Number 1, kailangan mo ito, yung magkukoach na buhay mo. Number 2, kailangan mo magsanay. Kahit gaano ka kagaling, gaano ka kabihasa, kailangan mo magsanay. Hindi para kung ano man, kundi para lalo ka magiging magsanay at lalo ka maging bihasa. Okay? Kailangan ko magsanay para palakasin lalo yung aking katawan. And number 3, kailangan ko magpunyagi. Yung sa punyagi, yung bang parang dumating sa panahon na babagsak tayo, sa panahon na minsan hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon, pero kailangan ko magpursigi, kailangan ko magpunyagi. Bilang atleta ng Diyos, gagawin ko ito para sa God ko. そしてこの良い競技者というのをここによって私はいろいろ調べたんですけれども、一つは良い指導者がいる、
勝手には自己流ではなかなかできないですね。やっぱり良い指導者があってコーチがいる。2つ目、やはり訓練をする。やっぱりこのオリンピック出る人でもすごい相当な努力をしていると聞きますよね。そして3つ目、やっぱり粘り強いこのような特性ですね。Alala ko noon, binata ko nung manggagawa ko sa church. 私も若い頃、Siguro mga nasa 23 years old ako noon. 23歳ぐらいの時でしたか？ 24. 23か24。 So, nagkaroon ng palakasan noon ng bawat churches ng permission. At lahat ng churches noon ay kailangan namin maglalaban-laban ng larong basketball, lahat ng mga kabataan. そしてこの若者のグループに入っていたんですけど、バスケの競技があったんですね。 At ito yung hindi isa namin ginaganap sa isang lugar lang. Pumupunta kami, dumadayo kami kung saan lugar schedule nito. May sa Laguna, sa Cavite. Kung saan lugar kami schedule at minsan nakakalaban pa namin dito kung alam sa inyo mga PBL, mga Magubat family. So, nakalaban namin sa San Pedro, Laguna. At nung time na yun ay kasama namin yung mga drivers na Ninong Piping at nandun sila ni Kuya Ben. Kasama namin lagi yun sa lahat ng laban namin noon. At ito yung pinakamaganda. Hindi ako magaling mag-basketball. だからその時にはいろんなこの若い者のグループでバスケのトーナメントがあって、我々はいろんな地域に回るんですね。私はベンさんも一緒ですけれども、このある有名なファミリーっていうところもあって、その人もどこも戦ったことがあるんですけれども、そのようにして我々はバスケのこのその教会の代表者として戦っていたわけなんですね。 Kaya kong magbuhat o magdala ng bola. 私は上手ではない、先に申し上げますが、でも私はボールを持てます。 Kaya kong magpapaikot ng bola. ボールも回せます。 Pero ganun lang. こういうふうに回るだけですよ。 Bitbitin mo lang naman eh. まあ持って回るんですよ。 So, kailangan namin lumaban. でも戦わないといけないんですよ。 So, hindi ako marunong. あんまできない、上手ではない。 Sa laro, kailangan dito, yung points na iambag mo. でもやっぱり大事なことはポイントですよね、結局は。 So, ito na laban na. そして始まりました。 Sabi ng coach namin noon, コーチが言うんですね。 yung kalaban natin malalakas ito at kailangan natin, bibigay natin yung pinaka lakas natin para manalo. もう力を振り絞らないと相手は強いぞと。 So, nag-warm up muna kami. 私ワームアップをしました。 Tapos yung mga magagaling na kasamahan kong players, siyempre pagkatapos inom-inom sila ng tubig. ね、ワームアップした後に上手な人はこう水を飲むんですよね。 So hindi pwede na hindi ako inom din ako. Inom na sila. 私も水を飲みましたよ。 Tapos kuha sila ng Red Bull para pampalakas. レッドブルという飲み物を飲んで。 Inom din ako para lumakas. 私も真似をするんですよね、強い人の。飲みます。 Yun yung pinakamahirap. Sabi ko, wala akong may ginawa, pero marami akong, napakinabangan. 私何もしてないんですけれども、でも利用できるものすべて利用したわけなんですね。 Ito na dikdikan yung laban. そして戦いになって、ゲームが始まって。 Yung coach ko namin doon ay pinsan niya Danny Mrs. ね、そのコーチは私の妻のいとこでしたね。 Sabi niya sa akin, nakita mo ba yung scorer nila? 点数をやる人見たと。 Sabi niya, malakas siya maglaro. その点数をやっている人の得点者 At も siya nagbubuhat ng kanilang team nila para iangat. 上手だよ。そしてその人がそのように戦ってるよと。 Sabi niya, ito yung ibibigay ko sa'yo. これをあげるから、 Bantayan mo siya. あなたに対してのミッションはその得点者、その得点者というか得点を入れる人だ。その得点がとてもいっぱい入る人をあなたはマークしなさいと。 Sabi niya, kahit saan sa pupunta, dipinsahan mo. マークをしてどこに行ってもあなたが守りなさいと。 Sabi ko, parang di parehas. 私がですかと。 Sila pwede magtira, ako hindi pwede magtira dahil puro ako dipinsa. 私なんかそのディフェンスばっかりやらされるんですか。私が戦って得点を入れるような指令はないんですよ。 So, siyempre pagkatapos ng laro, parang payabangan niya, di ba? Na kailangan puntos ka. バスケの世界というのはね、何点入れたとか、もう点数の勝負なんで、私はその点数の任されることもなかったんですね。 Tapos kukuha pa dito ng mga magaganda, MVP, kukuha pa sila dito na ito yung mga gagaling. So sabi ko, ano ba yung pakinabang ko? Ito na trabaho ko. なんかやだ、それだけ守るだけことを言われたわけですよ。 So nakinig ako sa coach. でもコーチの話を聞きました。 Sabi ko, sige, 納得はしなかったけども分かったと。 yung scorer nila, ipaparalyze ko. 私が前にさせるぐらい彼を守ると。 So, tinuhod ko agad! Ay, hindi ka tawa yun. Christian na laban yun, ha?
So, lahat ng kaya ko, depensa lang talaga ko, binagpak. Tinutulak yan. Siyempre yung nasasaktan ka, もう私はもう何をするにももうひたすらそれだけ守る、この人を動かないように彼を鬱陶しがられてこう何回もこうぶつけられたわけなんですよね。 tapos humingi yung coach namin ng time out. そしてタイムアウトとコーチが言うんですね。 Tapos sila, payabangan sila, kaya. Wala akong masasabi. 彼らは俺は入れたぞ、俺はやったんで愛するとか、でも僕は何も言えないですよね。 Ang naramdaman ko, sakit na yung katawan eh. ただ何回もぶつけられて、鬱陶しがられて、何回も粘り強く守っていたので、もう体が痛かったんですね、体中が。 Umupo ako sa gilid. で端っこに座って、 Sabi ko, Lord, gagawin ko ito para sa team namin. でも神様、もうなんかだけど、でも神様のために私これ言われた通りやりますと。 Gagawin ko ito para sa church namin. 私の教会、愛する教会のため、私は今日守り戦い続けますと。 So, laro na. そしてまた始まりました、再開です、ゲームが。 Lahat ng depensa binigay ko. もう全てできるディフェンスをやりきました。 Hindi ako magaling tumira, hindi ako magaling mag-dribble, pero naiambag ko yung depensa ko. ね、ドリブルもトップスコアも入れなかったけれども、でもディフェンスだけはもう理解者だと思います。 So, wala nang sabi na control yung scorer nila. そこでその本当にスコアが入れる、その本当に特定ができるその上手な人はできなかったんですね。 Natapos ang laro na nanalo kami at lamang kami ng 3 puntos. そして3点我々は勝ったんです。3点の点数が高くて。 So, hilyawan sila, tuwang-tuwa yung mga kasama ko sa team namin. Tuwang-tuwa sila, tapos ito ang dami ng mga score. Ako hindi ako tuwang-tuwa ko, dahil nanalo kami, pero wala akong may pagmalaking score kahit isa. でみんなが「やった!」点数で3点も高めて勝ったぞって言って「いや点数俺は何点入った俺は」とか言って「俺は」って言っても僕の方は何も言ってもないですね。 Lapitan ako ng coach namin. でコーチが近づいてきました。 Kabayan niya ako, sabi niya, 肩を抱いてくれて「 salamat. ありがとう」と。 Nanalo tayo 我々は勝った。 dahil sa depinsang inilatan mo sa scorer nila. あなたのその素晴らしいディフェンスのおかげだ。 Sabi ko, Lord, salamat. 神様よかったと。 Na minsan gusto mo talaga yung nakilala ka, 本当はね、人間ってね、いつの間にか栄光で周りの目とか周りのね、そのものが欲しくてなっちゃうんですよ。 pero hindi mo ba alam na parang sa bawat tagumpay, may contribution ka? でもやっぱり貢献できることもできたんですねと。 Hindi pinag-usapan kung ano yung position mo sa church. だから我々もいかなる立場、いかなる皆さん場所に神様があなたを置いたとしても、あなたには貢献するところが必ずあります。 Hindi pinag-usapan dito kung ano natutulong mo sa church. あなたが教会ではどんな奉仕をしているか、どこにいるか、何をしているか、それは全く関係ないんですね、神様には。 Hindi pinag-usapan dito kung ano yung pwede mong gawin sa church. あなたは教会に大きく貢献している、小さく貢献している、その関係ないんですね、実は。 Ang isipin natin, tinawag tayo ng Diyos kasi may bahagi ka sa loob ng church. 最も大事なことは、私もその共感したことなんですけれども、やっぱり結局試合の方なんですよね。 Sabi ni Paulo kay Timothy, sabi ni Timothy, bilang isang manlalaro, hindi ka magtatagumpay. Sa church, ang trabaho natin, hindi tayo gagawa para sa sariling kapurihan, gagawin ko ito para sa tagumpay ng body of Christ. だからこのゲームでも私が自分の栄光のためにそれが欲しかったらもうやってません、ゲームは。でも私はそこでいや神様の栄光のためにと思って本当に祈ったからこそ最後までゲームに本当に集中することができて、そして試合は我々のチームは勝ったわけなんですね。でこの教会もそうなんですよね。私たちもいかなる立場、いかなる状況でも少しの自分の中では大したことないと思うかもしれないですけど、実は違います。皆さんそれぞれの役割は神様にはっきりあって、皆さんが自分の栄光ではなくて神様の栄光のためにだけを思うんであれば、体がこの神様のこの家族の教会、この神様の体が一つとなって本当に成功者となるわけなんですね。 May napanood ako isang basketball. バスケットボール試合でも Of course, bilang coach ka, kung sino yung outside shooter mo at yung pinakamagaling mong player, doon mo ipapasa yung huling segundo ng bola dahil alam nila, sure ball yun pag bumitaw.
特に試合ではね、バスケではその得点がすごく入る、本当にそのシューターに対しては最後にすごくどんなに時間が短くでも最後はその人に回せと、ボール回せというわけなんです。 At ang taong ito ay kilala siya bilang magaling talaga sa outside shooter din sa Pilipinas at kilala siya bilang isang magaling talaga na PB player no, sa atin noon. At hindi ko lang banggitin yung pangalan niya pero kilala ito ng mga naglalarong basketball. Kahit naglalaro ka ng Jackson, kilala mo ito. もうすごい有名なフィリピンのそのバスケの選手があって、そのすごい野外からであってこのねその3点だけではなくてそのシュートが上手なんですね。 So tabla yung tabla yung panalo. Tabla yung score nila. そして同点です。 And then sabi nitong coach nito, ang coach nila parang ano siya, hindi sa Pilipino ha. コーチは外 Bahala na 国 kayo 人 kung です sino gisip niyan. At madalas siya nagiging coach ng ating panlaban sa ibang bansa. が、ね、コーチ有名なコーチなんですが、 So, nilatag niya yung kanyang gagawin. やることをこう見せるんですね。 Sabi niya, 10 seconds na tira. あと10秒だ。 Pag imbaw ng bola, ボールが入ったら ipasa dito, この人に回せ。 tatabas, tatakbo dyan sa gitna. 真ん中に Ang 走って nasa labas o sa ilalim, lalabas. 中の人が ipasa. 回して Tatakbo dito, 右側に曲がって、 ibigay ng ating scorer na ito at lalabas sa dito. そしてスコアが 3 seconds ipasa, 2 minutes, 2 seconds, shoot! 2分30秒でこれがうまくいけばここで絶対に点数が稼げると。 Kumpiyansa yung coach. もうコーチは信じています。 Pagpasa sa kanya, pagkuha ng bola, pagtira, sagay! でも彼がもうその通りみんなやりました。もう2分でもうすぐに見やったんですよ。それでも結局その人は入れることができなかったんですね。 Tabla, score. 期待していたされた人もいて、 Overtime ang laban. そして大バタイになりました。 Ano gusto mo, Vijay, apat dito makita natin? Minsan sa loob, kung sino yung magaling doon tayo nakatuon, dalala mo siya yung magdadala ng tagumpay. だからここに言いたいのは我々もいつの間にかあの人だからできると 100% 信頼してそう思ってしまっているんではないでしょうか。 Sa church, でも皆さん pwede tayo tumingin sa magaling at mga magkakayan o mayroong ka sapat na kakayanan. Pwede mong ipasa sa kanilang bola, pwede mo ipagkatiwala sa kanilang bola, pero yung tagumpay sa Diyos magmumula. でも結局は本当の勝利者をくださるのは神様なんですね。 Amen, church. その人は失敗しようがうまくいきようが、でも本当の勝利は神様の手だけにあることを皆さんは気づいてほしいです。 Amen. アメですか？ So sa pagkataon noon, pwede dapat nilang ipasa sa ilalim, pag-imbaw ng bola, sabay na lang ipapalo up. May tendency, mas pasok pa o kaya magpa-foul pa yung kalaban, pero yung coach ay nakadepende siya kung sinong magdadala ng bola at magbigay sa kanilang tagumpay, pero tabla yung laban sa buhay. Church, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy anak, i-consider mo yung sarili mo bilang isang atleta at anumang gagawin mo, gagawa kayo bilang isang team, magtatrabaho kayo bilang iisa, isang tabi yung hangarin, isang tabi yung motibo mo, o anong bagay, gagawin mo yung tagumpay ng bawat isa na sa God. だからこのようにこのコーチは一人がとても上手だからこそ彼だけに頼って本当にこの他の選手をないがしろにしてというかもうその人だけにやってたんですけれども、でももし違う作戦であれば勝っていたかもしれません。でもやっぱり彼は神様ではありませんから、神様は本当に完璧ですけど人間は完璧ではありません。だからこの結果が起こり得るんですね。だから皆さんも本当に強気として戦うのであれば、結局はこの勝利を勝ち取るためには神様にしか頼ること以外何もないんですね。 Sa church, ang head coach po natin wala iba kundi si Jesus. Assistant coach po natin wala iba si pastor. だから皆さんもこの信仰生活一番誰の言うことを聞くかと言われるのであれば、誰の言うことを聞くヘッドコーチであるイエス・キリストですよ。そして2番目、でもやっぱりまだ弱い、まだこうわからない2番目はそこで牧師が入ってきますね。 Kung gusto natin tagumpay sa buhay, pakinggan mo kung ano sinasabi ng head coach mo. Pag sinasabi ng God sa iyo, go, go. Pag sinasabi niya sa iyo, stop, stop. だから皆さんも本当の選手となるならば、コーチの耳に傾く、コーチの言葉は何か、的確な指示をしてくれるこのコーチ、そして我々はイエス・キリストはどんなことを私にしてほしいのか、もう一度自分の欲ではなくて、自分の栄光ではなくて、自分ではなくて、神様は私何を求めているんでしょうか、何をしてほしいんでしょうかということに戻るわけなんですね。Pag uwi namin, nanalo kami.
先ほどのバスクでも話に戻りますが、勝ったんですよ、チームは。 Habang nasa biyahe kami, sabi ng coach namin, そしてその帰路の途中、 bukas magsanay tayo, pupunta tayo doon sa may Lunitas, magsasanay tayo, magpa-practice tayo. 明日はルネタ公園に行って、今日もう一度トレーニングをするんだ。 Sabi ko sa sarili ko, ayoko na. 私はもういいよと思いました。 Kayo na lang kasi kayo naman titiray. もう十分だよ、どうせ僕はまたディフェンスだけだしなと。 Kahit hindi na ako magsanay, sanay na kung ganun-ganun ka na naman eh. でもディフェンスくらい、そんな訓練いらないだろうと。 Sabi ko, alam ko na rin kung saan yung dapat kong gawin at kapag naglaban tayo sunod na araw sa church na ito, alam ko kung anong position ko, magdidepensa pa rin. どうせ何日も何日も訓練して同じやり方しかやらされないんでしょ。もうトレーニングなんかいらないよと思ったわけなんですね。 Tapos sabi niya sa akin, kailangan nandun ka, mag-practice tayo lahat. いや、あなたも必要だ、あなたも訓練に入りなさいと。 Madaling sabi, sa isip ko ayaw ko kasi alam ko na yung gawin ko pag naglaro kami. Yan ang trabaho ko. 私は心の中でまた、もう本当はもういいよ、頑張ったし、もうあれだけ頑張りはないとディフェンスであんないないよと思ったけれども、まあやり聞きました。 So pumunta kami ng Lunita noon. ルネタ公園に行って、 Tapos nagpa-practice kami doon. Aga-aga pa kami, nakalaban namin yung isang church na GIL doon. Naglalaro din sila. Nakalaban pa namin. GIL という教会のメンバーとも出会って、また同じようにこの戦ってこうゲームをしたわけなんです。 At doon ko tinago yung signature move ko noon. そして私はマッとそこであることを発見したんですね。 Ginaya ko si Michael Jordan. マイケル・ジョーダンの動きを真似したんです、そこから。 Tumatakbo ako走りながら、 kasi pagod na ako. もう走りながら、このマイケル・ジョーダンはこの、ね、舌を出すんですけれども、僕はヘッドヘッドという意味で舌を出していました。 So nagsanay kami. もう訓練をして、 Habang nandun ako nagsasanay, alam ko na, sabi ko, hindi na ako magpa-practice ng sakta. Ang sakit pa nga ng katawan ko, at tapos alam ko naman yung gagawin ko. Alam niyo, isa lang simple lang sinabi ng God. もう僕の場合はトレーニングもして、トレーニングしてすればするほど体が傷つくんですよね。やっぱり押さえつければこう相手がこのようにこうぶつかってくるんで、もう体もボロボロでした。でも神様はこう言うんです。 Di ba anak, membro ka ng body of Christ? でもあなたは神様の体の一部 Isa-isip mo, sabi ko, alam ko, ano ng connection? そうですけど何でしょう。 Sabi niya, pwede ba masabi na buo yung katawan mo kung walang kuko yung isang hinliliit ng daliri mo? たとえ爪のかけらでさえも小指の爪がなくなればその体は十分でしょうか。 Sabi niya sa laro, ingrown ka. 確かにあなたは黒い爪に入るね、死んだ爪かもしれませんがと。 Nung nanalo kayo, hindi ka nakikita, bagkus puro sakit, kasi wala kang score, pero hindi mo ba alam, nakakunik ka pa rin sa daliri niya. ね、あなたが小指の爪の立場であろうが、でもあなたは神様の体の一部である。それが傷んだら体全体が痛むと同じように、あなたは一部分であることを思い出してくださいと。 So nagsanay po kami. それで私は At habang nagsanay po kami, nagpa-practice po kami, dalawang bagay na natutunan ko ト sa レーニング中 Panginoon. 2つのことを学びました。 Gagawin ko, una para sa God, gawin ko para sa team namin, and then pangatlo, bilang isang membro ng manlalaro ng church namin o kailangan ko gawin ito. 私は本当にその、教会の一員であるならば、それでもやっぱりもう嫌だけどもう一部にもなりたくないと思ったけれども、でもやっぱり一部であることに誇りを持って、この部分であることに誇りを持って私はトレーニングをし続けました。 Pastor, ano connection sa church? どんな関連があるんですか、今の話は。 Sa church, binigyan ka ng God ng pagkakataon para sanayin yung kakayanan mo upang maging bahagi sa gawain ng Diyos. だから皆さんも同じように、ただメンバーではならないんですね。神様はやっぱり訓練を得て、さらにもっとその重みづけのあるその、役職を与えるとか、やっぱりどこもやっぱりすぐにはではなくて、訓練をして自分がちゃんとできるような状態になることが必要なんですね。教会も同じです。 Kailangan ko mag-pray, kailangan ko magbasa ng salita ng Diyos, kailangan ko mag-church. Kasi part ito ng training ng buhay ko as a Christian. Kailangan kong mag-gawin ito, kailangan kong mag-involve sa gawain ng Diyos, kailangan kong magpasubmit dito, kasi bahagi ito ng gawain ng Diyos. 私は教会のメンバーと言いながらも何と訓練もしない。いや、日曜日も行かない、聖書も読まない、ビゼル関係ない。それは一員とは言えませんよ。
Sabi nga kagabi ni Fred, no? Minsan, yung mga bagay na naranasan natin sa buhay, nasaktan man tayo, bahagi pala ng pagsanay ng Diyos sa atin. レブさんも昨日言ってましたね。たまに私たちが傷つかれること、傷つくこと、なんとこれは結局は神様が我々を鍛えるためのものだったんだということに気づきます。 Pag nasaktan tayo, hindi ibig sabihin na galit ang God sa atin. Nasasaktan tayo kasi mahal tayo ng Diyos. 傷つかれて、これは神様あなたを愛して本当にもっと強いものになれるような訓練なんですね。 So wala na tayong oras. また時間がありませんが、 Kukunin ko na lang yung number 4. そして4つ目ですね。 So, yung pangatlo na dapat natin gawin, ano ba yung kakayanan mo, yung ano yung pinaka-best mo sa buhay, bigay mo na! 4つ目は Give your best。ベストを尽くしなさい。 Nalala ko si Gideon. ギディオンもそうですよね。 Si Gideon ay, base sa kanyang kwento, nung tinawag si Yahweh. ギディオンはヤーウェイに呼ばれた時には、 Kasi during the time, nagpipray sila kung sino yung gagamitin ng Diyos para iligtas yung kanilang bayan at ang kanilang angkan doon sa mga bansang ito. So, nagpipray si Gideon. ギディオンがお祈りをしていた時に、 Tapos sumagot si Yahweh sa kanya, Gideon, ikaw yung gusto ko. そしてヤーウェイが言うんですね。いや、自分の国を守るための人は私はあなたを期待していますと。 Sabi ni Gideon, ギディオンは言うんです。 Lord, kami yung pinaka-maliit sa aming angkan at ako yung pinakamahina sa aming lahi. Bakit ako? Ang dami naman dyan kwalipikado, ang dami naman dyan kakayanan na pare pagtanggol. Bakit ako, Lord? 神様、この私の民族というのは一番背が低くて、その中でも私は一番弱いのに、なんで僕なんですかと。 Sabi ng God sa kanya, Gideon, ikaw. いや、私はあなたを選ぶと。 Mahina ka man, 弱くても、 pinakaman ka maliit sa 一番背 inyong が低くても、 angkan, ikaw yung gusto ko. でも私はあなたを選んだと。 Sabi ni Gideon, Lord, kung talagang ako yung pinili mo, magbibigay ako sa iyo at bibigyan mo ako ng tanda, patunay na tinawag mo nga ako. 本当に僕でいいんですか？もし僕でいいんであれば何かサインをくださいと。 So nagkaroon sila ng agreement sa God. そして神様と合意をしたわけなんですね。 Sabi niya, una, まずは、 maglalagay ako, sabi niya, na isang takip. ある蓋を置いときます。 At pagising ko ng umaga, 朝に、 ay dito sa labas ay tuyo, pero sa loob ay basa. 外側がその乾いていて、中が湿っていると。 So inulit-ulit niya, binaliktad niya naman, dito sa loob ay ganito. So sa madaling sabi, lahat ng dinidemand ni Gideon, binigay na God, pinatunayan ng God. なんとギディオンがすごい細かい例えでこのようにしてあなたは私を選んだと、じゃあこうしてくださいと言ったのを全くそのまま通りになったんですね。 Sabi ni Gideon, hindi pa rin ako maniwala, Lord, na ako talaga, mahina talaga ako, hindi ko kaya. Bakit pinagtawanan lang ako, maging ng mga pamilya ko. 神様はそのようなこの印をイスラエルにもかかわらず、それでも弱気なギディオンなんですよね。 Sabi ng God sa kanya, ikaw na eh. いやでもあなただって言ってるでしょうと。 Kaya nga ang tawag sa iyo, Gideon, the mighty warrior. 戦う者と戦士としてはギディオンという名前を付けたんだと。 Sabi niya, para maniwala ka, pumunta ka doon at tiktikan mo yung mga kaaway ninyo, pakinggan mo doon kung ano pinag-uusapan. じゃあ私を信じるためにまずは相手側の敵の方に行って話を聞きなさいと。 So sumunod si Gideon doon sa sinabi ng God. そして話を聞いて敵の国に行くんですね。 At habang nakamanman siya doon sa mga sundalo na kalakalaban, narinig niya ang usapan ng mga sundalo, si Gideon ang mamumuno sa Israel, tiyak matatalo tayo. 敵の言葉を聞いたんですね。そしたら敵がなんとその雑談の中でギディオンがこの相手の軍隊を仕切るそうだ、私たちはきっと負けると。 Nung na-realize ni Gideon, ギディオンはそれを聞いて nag-praise siya sa God お祈りをしたんですね。 at sinabi, そして Sige Lord, 神様、 susunod ako sa inyo. 私は従います。 So hindi ko na idugtong yung pagpili niya mula sa 10,000 hanggang nagiging 300. Kaya doon nakuha yung pelikula na 300. Ahu! Hindi ko siya doon ha. So, yun siya hanggang sa na-convince ng God o si Gideon na maniwala na siya na tinawag ng God.
At ang sabi ni Gideon, maliit man kami, hindi man kilala yung angkan namin, pinakamahina man kami sa buong angkan Israel, pero dahil kasama ko ang God, gagawin ko. ここでギデオンもまた本当にこのね有名な映画にもあったんですけど、300という映画にもなんですけども、またそこからいろんな試練があるんですけれども、でも彼はイエス様が選んでくださったんだということが分かって、確固たるこの信頼によってその世を戦ったわけなんです。 Church, 皆さんも kailangan ng God ang malalakas. もちろん強い兵士に越したことはありません。 Kailangan din ng God ang magaling. そして強い本当に優秀なものですね。 Kailangan din ng God yung mahina. でも問う時には弱いものも神様は必 At 要です。 kailangan din ng Diyos ang hindi magaling. そしてうまくない人もそのチームが勝つためには必要な人かもしれません。 Kasi yung God hindi namimili ng tao na tatawagin niya para sa kanyang layunin. だから神様は総合的な神様であって、全体を見られる神様であって、強いものばかりだけで勝利をする、その神様のこの設定というのは、いろんな人が入って、いろんな人がいて、それで本当に強い、そのような家族、そのような体を作り上げたいのが神様の意向なんですね。 Pero hindi yung galing ang solusyon para magagamit ka ng Diyos. Teka. Hindi yung kakayanan ang solusyon para tatawagin at gagamitin ako ng Diyos. だから皆さんも自分ができない、自分はあの人にかなわないとか思って勝手に思うんですけれども、いや、もう一度申し上げます。神様は全てのピースが必要であってご存知であってあなたを選びました。だから自分のミッション、自分が与えられた自分のいる場所に本当にベストを尽くしていくだけに皆さん宣伝してほしいんですね。 Sabi ni Jesus, naparito ako hindi para sa magagaling, kundi sa mga mahihina. Hindi ako naparito dito para sa matutuwid, nandito ako para sa mga makasalanan. イエスは言われました。私は強い者のためではなくて弱い者のためにやってきましたと。 Ano man yung kaya mo, ibigay mo yung kaya mo sa God, ibigay mo yung buong kakayanan mo sa God, at gagamitin ng Diyos kung ano yung makakaya mo, gagamitin niya para sa kapurihan ng Diyos. だから皆さんもこのベスト、皆さんが小さいとかできないとかではなくて、自分のできることを本当に一生懸命やってみてください。本当にそしたらびっくりします。神様はあなたのこの小さな捧げ物、この貢献というのは神様によって大きな貢献として変えてくださるからなんですね。 Bilang nalalaro ng Diyos sa mundong ito, ang buhay natin ay hindi laging tagumpay. Lahat ng nalalaro o manlalaro ay naranasan nila yung hindi dapat maranasan. Naranasan nila masaktan, maranasan nilang masugatan, maranasan nila mawala ng pag-asa, naranasan nila lahat ng kahirapan, pagkabigo at tagumpay. Pero sa lahat ng karanasan na ito, patuloy silang lalaban para sa kanilang hangarin na magtagumpay. Church, sa buhay natin o sa Christian life ay hindi puro masaya, hindi lagi smooth ang buhay. Daraan tayo sa mga lubak ng buhay, discouragement sa buhay, pagsubok sa buhay, pero ang lahat na ito ay pwede magiging stepping stone para lalo tayo mag-grow sa God at lalapit at magtitiwala sa God. だからこのさっきのプロのね、この競技者、このオリンピックの選手でもそうなんですけれども、皆さんはこの全てが完璧な状態でメダルを勝ち取ったわけではありません。彼らだってもうやめたいと思うこと、実はこれはどうしても条件にあって、どんなに強くてもどんなに完璧でも途中で完璧なものはあります。途中でやっぱりいろんな試練が来るんです。人のいろんな批判や自分の体のこのいろんなこの制限とか、もういろんな限界を感じるんですけれども、でも大事な条件、粘り強い、最後まで諦めない、これを持ち続けないと結局はメダルにはたどり着きません。だから皆さんも途中の経過であるいろんな試練やもうやめたいとかいろんなことが来ます。それは皆さん一緒です。でもやっぱりこのゴール、皆さんが持っているこの何のために走ってるか、これはこのメダルを勝ち取るため、この神様が与えられたこのものをミッションを達成するために我々は走り続けないといけないんですね。 So sabi ni Pablo, ang manlalaro, verse 5, ang manlalaro hindi magtagumpay kundi sa sumunod sa mga alituntuning ito. So number 1, kailangan natin yung makinig at sumunod sa instruction ng ating coach. At ang ating coach walang iba, ang head coach natin walang iba kundi si Jesus. だか
から今日は皆さんがこの人生勝ち抜くためのいいコーチ、神様のコーチ、神様の言葉に目を傾けるが一番ですね。 Yung mga assistant coach lang natin ay wala iba kundi mga lingkod ng Diyos. そしてアシスタントコーチであるのは牧師先生ですね。 May bahagi sila, may bahagi ka. Pero kung gusto natin lalo pang mag-bless, patuloy tayong gamitin ng Diyos, sumunod tayo kung anong instruction ng God sa ating buhay. Kaya tulad na sinasabi ko sa inyo, pag sinasabi ng God, stop, stop, go, go. だから皆さんがこの周りのことに特急とらわれないで、神様がしてほしいこと、ストップだったらストップ、ゴーだったらゴーという姿勢で歩んでいきたいですね。 So sabi niya verse 4, give your best talaga. Kinuha natin yung 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi ni Pablo, lumaban ako ng mabuting pakipaglaban. Lumaban ako, sabi niya, as a Christian, ibinigay ko yung aking kakayanan, ibinigay ko yung aking bahagi, yung aking counterpart, yung bahagi na ito para sa kapurihan ng Diyos. Ibibigay ko ito, hindi para sa gusto ko, gagawin ko ito dahil gusto ko mapangiti at mapasaya yung God. 第一テモテの4章の7節には、私は勇敢が高い走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと。これはすべて自分の神様を喜ばすためにできたことなんですね。 At yung pangatlo dyan, kasi wala tayong oras, yung magsasaka, no? Verse 6 yan siya. Sabi niya, magsasaka ay nagpapagal, may karapatan sa unang bahagi ng bunga niya. So, ibig sabihin dito, church, nilagay ni Paul sa sulat niya kay Timothy at in-address sa Efeso Church na una, sabi niya, sundalo ka, ito dapat di ka dapat makialam, dapat ang trabaho mo, mabigay ng karangalan sa iyong pinuno. Number 2, sabi niya, bilang atleta ka, consider mo ang iyong Christian life, bilang isang manlalaro, bilang isang atleta ito, kailangan mo yung coach sa buhay, kailangan mo ito yung determination mo, kailangan mo yung ibigay mo, yung bahagi mo sa body of Christ. And then pangatlo, sabi niya, bilang isang magsasaka. At simple na yung magsasaka, alam niyo kung ano, yung nasa isip ng God, lahat ng pagtsatsaga, lahat ng ginawa mong sakripisyo, lahat ng bahagi na contribute mo sa gawain ng God, one day, aanihin mo. ここでこの戦うためには3つのことを言ってましたねと。さっきは兵士ですよね。そして競技者、そして3つ目は農具なんですね。これはまあ簡単な例えなんですけれども、皆さんが神様のためにした、本当に神様のためにいろんなされた犠牲っていうのは必ず神様が実を結ばしてくださるという約束なんですね。 Ito naman yung ugali na isang magsasaka. Ang magsasaka, nandun yung contentment niya sa buhay. Tingnan niyo yung magsasaka, alam lang yung magsasaka kung magkano kikitain niya. Pero kontento siya doon at masaya siya. As a Christian, ganun din sa buhay natin. Ang God, ibinibigay ka niya, binibless ka niya, at never ang God magkulang sa iyo. So matutunan natin makontento at mga bagay mayroon ka sa buhay. Number 2, ang katangian ng isang magsasaka, hardworking po sila. Umaga yan, nagtatanim sila, nagbubungka, naglilinis hanggang maghapon, didiligan, tatakpan para hindi masira, protection nito at babantayan. Yun yung ugali ng isang magsasaka. そしてこの農夫の仕事っていうのは本当にこの欲張らないシンプルなことなんですけれども、日々自分のこの仕事をして、そこで満足するんですね。 Sa pangatlo po niya, makakatangian niya, yung living by faith. Hindi niya alam, dahil siyempre ito, pag itinatanim ko, hindi ko alam kung mabubuhay ito. Okay, so recorder pala siya. Hindi ko alam kung magbubunga ito. Hindi ko alam kung pwede ito mamatay sa ulan, maiinitan ito. Hindi ko alam kung mag-aani ako dito sa itinatanim ko. Pero naniniwala ako na ang tinatanim ko, magbubunga ito. またこの農夫の、皆さん農家っていうのはもちろんリスクがありますよね。どんなに苗を植えても結局は嵐とかこの天気に左右される。でも農夫っていうのは信じて必ず実がなると信じて、それでもいろんな苗を本当にこう皆さん植えていくんです。だからこの農夫っていうのは信仰によって進み続ける性質のことを言っています。 Ang magsasaka, may goal siya sa buhay. そして農夫はもちろんゴールをしっかり見定めて生活しています。 At yung goal niya, one day, mag-harvest siya dito. ある日私はこれをしっかりとこれを植えたものを本当にこの自分は取るんだというふうに思います。 Church, lahat ng sakripisyo, lahat ng bahagi na ginawa mo sa church, ang God hindi siya liko para kalimutan ito. One day,
aandihin mo ang lahat ng ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos. Dahil gusto ng God, maging masaya tayo. だからここで神様のこの約束、皆さんの、この農夫こそ苦労して6節もありますが、苦労した農夫こそまず第一に収穫の日の分け前に預けるべきですと。だから皆さんが日々やっているこの神様への奉仕というのが必ず収穫の日が来るということですね。 Ang contentment ay napakahalaga ito sa buhay. そしてこのコンテンメント、この満足することがとても大事なんですね。 Ang pag-work mo sa gawain ng Diyos ay napakahalaga ito sa God. そしてあなたが神様に貢献するというこの意識というのは、この気持ちは、思いというのは神様にとってもかけがえのないものなんです。 Gagawa ko, hindi ko ba nakikita na ipakinabang ito, pero gagawa ko dahil alam ko ang God na nakagawa nito, nakakakita nito, ang magbibigay sa akin ng reward sa dating na panahon. だから皆さんが勝つためとか、絶対これを達成するとか、自分の思い、自分の何かを自分のための栄光だけにやるとなかなかできないことですけれども、神様のために私がこれをやるっていう思いに対しては、神様がその思いによってあなたを本当に勝利者としてくださるわけなんです。 Ang magsasaka, kanin lang sa ng kanin, gawa lang sa ng gawa, pero umaasa siya, lahat ng kanyang ginawa may pakinabang. 農夫はただひたすら植えて、そしていつか収穫するという思いで進み続けるんですね。 Basahin natin yung last verse natin. そして今日 Galatians 最後 chapter 6 verse 9. ガラテヤの方を読んでいきます。 Kaya sabi dito, kaya huwag kayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. そしてガラテヤ書の6章の9節なんですけれども、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て返されることになりますと。 Sabi nga ng Corinto, 1 Corinthians 15:58, ang God ay hindi sa liko at hindi niya makalimutan yung ginagawa mo. だから皆さんが失望せずに神様をちゃんと見ておられます。皆さんがしたこと、皆さんの思い、神様すべてご存知です。 Kaya church, だから皆さん、 tinawag tayo ng God para gumawa 神 sa 様に kapurihan ng Diyos. ミッションがあるんですね。ただ座ってるだけではない。何か今日ミッションがあって私は生活をするんだということなんですね。 Tayo manalangin sa Panginoon. それでは最後にお祈りをしておきたいと思います。 Panginoon, nagpapasalamat kami 天の神様、 ng aming buhay Krisyano 本当にクリスチャンとして生活ができるこの特権もありがとうございます。 ay katulad ng isang sundalo. そして兵士のように Tinawag mo kami para ipaglaban at ilaban ang pananampalataya sa inyo. どうしようもない自分たちですけれども、神様が選んでくださって、本当にこの兵士として戦うことができることを信じてくださっていることを心から感謝します。 Bilang sundalo mo, mayroon kaming obligasyon na dapat namin gawin sa church at sa bawat miyembro ng church. 兵士として神様が選んでくださった以上、自分の力ではなく神様が私たちに与えてくださったこのミッションをちゃんと見ることができますように。 Ang buhay namin katulad ng isang atleta o isang manlalaro, そして競技者のように kailangan din namin minsan makinig 我々は人の話を聞き、 sa mga tao na itinalaga mo para manguna sa amin. 手だって本当にこの神様の本当に指示に従うことができますように。 Dahil minsan may sarili kaming gusto na wala kaming ibang pakinggan kundi kami lang minsan. イエス様は Pero turuan mo kami bilang isang atleta na makinig. 勝手に自分が正しいかのように、本当に自分がとなりがちな自分ですけれども、イエス様、本当に今日この言葉を通してもう一度神様を中心に、神様を第一優先にして神様の望むことを実行できるようなことをさせてください。 Naranasan namin bilang atleta na minsan masaktan, madapa, matumba. Pero nagpapasalamat kami, Lord God, bilang aming coach. Nandyan kayo para itaas kami. Sapagkat itinagbo mo na kami, inilaban mo na kami sa isang tagumpay. そしてイエス様、このクリスチャン生活始まって以来、いろんなことが起こりました。さまざまなことが起こって、本当にもうこれ以上歩けない、走れないことが何度もありました。でも神様、あなたが私たちがコーチである以上、指導者である以上、あなたが私たちを何度も引き上がってくださったことを心から感謝します。だから今ここにいることを感謝します。 Ang buhay namin, Lord God, ay tinulad mo kami sa isang magsasaka そして農夫として、 na
na kailangan namin minsan gawa. 本当に将来のことが見えない中でもただ働き続けるそのような姿勢が必要であることを学びました。 Minsan nakikita namin ang lahat ng aming ginagawa parang napunta lang din sa wala. 今自分の本当に目に見えるものばっかりに自分はこのようにして集中してしまって将来のことには目を向けられない時が来ます。 Pero Lord, nagpapasalamat kami bilang isang magsasaka. でもこの農夫のように Hindi ba namin nakikita yung resulta ng aming ginagawa ngayon? 自分のしていること、いろんな行いが何につながっているかは自分では見えませんが、 Pero mayroon kayong sorpresa na gagawin nyo sa buhay namin sa darating na panahon. でもその時の時期にはその時期になれば神様が本当に私たちが圧倒するようなびっくりするようなそのような収穫ができることを期待して私たちは人生を歩んでいきたいと思います。 Salamat, Lord, 神様感謝します。 sapagkat kayo ang aming Diyos あなたが私たちの神様です。 na lagi nyo kami sinamahan at ipinaglalaban sa isang tagumpay na labanan. 共にいてくださって我々は本当に自分ではどうしようもないですけれども神様によって本当の勝利者であることを私たちは確信することができます。 Sa iyo ang papuri pasalamat sa pangalan ng Panginoon それ Yesu ぞれの栄光を Cristo. 神様に Amen. 返します。アメン。 So God bless sa bawat isa sa atin. God bless you namin. Suzuki Hayabia March を行います。お願いします。 感謝の思いをアニさんにお願いします。 po siyang gamitin pa, Lord God, sa gawain na ipinagkatiwala mo po sa Kanya. Panginoon, dalangin din po namin sa umagang ito ang kaloob na nalikom, Panginoon. Maraming salamat sa nagbigay. Ganon din sa hindi nakapagbigay, Lord God. Maraming salamat. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming buhay. Panginoon, sa isang linggo na aming patahakin. Panginoon, Ikaw, Lord God, ang patuloy na mag-ingat at magproteksyon sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Lord God, ang iyong proteksyon, Panginoon, alam namin, Lord God, na kami, Panginoon, iyong pagtatagumpayin dahil pinagtagumpay mo, nagtagumpay ka, Panginoon, kaya kami, Panginoon, ay tagumpay, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming gagawin. Dalangin po namin, Lord God, na Ikaw ang patuloy na magkaloob sa amin ng lakas, Panginoon, sa aming pagtatrabaho, Panginoon, sa isang linggo. Samahan niyo po kami, Panginoon. Kaya, Ama, sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsambat parangal sa tayong pangalan mo in Jesus' mighty name. Amen. お立ちください。照英を賛美します。「
青い願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日出席されたすべての方々の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして礼拝のプログラムを終了したいと思います。今日初めてこの教会に見えた方はいらっしゃいますか？ So, salamat po sa bawat isa. Meron po ba tayong first time po ba ngayon? Ay, wala po. Ano po pangalan nila? Christy? Christy-san. Musume-san ka rin. Meron po iba pa po na first time? Ay, yes. Oh, ano po pangalan nila? Jilan. Jilan-san. Ay, Jilan-san. Hi. Sige, salamat po. Ito. Ay, meron ka pa po? Ano? Marvin. Marvin-san. 新居からですね、太田兄弟姉妹。meron tayo from Ota, Miss Ota?夫婦ですか？ご家族で。family po sila. Ota family, welcome! Wow, Francisco. Oh, they have been to the Philippines before. では、あとお交わりをね、していってください。以上でプログラムを終わります。ハレル Salamat ヤ。 sa bawat isa. God bless po. Hallelujah!